Hello, Aries! Tingnan natin yung third week of August ninyo. So, kumusta kayong lahat? Sana kayo okay. And kung bago kayo dito sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and pakitap yung bell icon. At lalo na dun sa mga bago dito sa aking FB page din, paki-like and follow. So, dun po kayo mag-send ng private message kung magbubook or mag-i-inquire. Yung link at details nasa description. So, tingnan na natin yung third week of August ninyo. Aries, meron kang clouds. So, may mga temporary problems daw na darating sa iyo. No? So, ito hayaan mo na kasi temporary lang naman daw at least, diba? Hindi siya tatambay sa buhay mo forever. Okay? So, baka may mga unforeseen na mga problema paparating sa iyo itong third week. Meron ka ring bat. Take care, enemies are working against you. Yun, yung mga kalaban mo, mukhang lumalakas yung mga powers, Aries. So, yan. Kung may mga kalaban ka, known man ito or unknown para sa iyo. No? Itong mga, alam mo yung mga forces ng kadiliman na alam mo yon, nag-act against you. Yan. So, ibig sabihin, pwedeng may mga kalaban ka daw dyan sa paligid-ligid. Itong third week of August. So, lagi naman nating isa-isip na yung kasamaan ay hindi magwawagi over kabutihan. Yun lang naman yun. Basta ikaw, Aries, wala kang ginagawang masama sa kapwa mo. Hindi ka gumagawa ng mga kakaibang dark magic, mga black na kapangyarihan. Basta ikaw ay naniniwala kay God, okay yan. Hayaan mo sila mag-work against you. Basta ikaw, ang power mo, ang shield mo is God. Pinakamakapangyarihan, walang problema, no? Mag-focus ka sa sarili mo. Huwag mo na intindihin tong mga kalaban na to kasi masisira lang ang beauty mo dyan. Candle, you will be shown the way. O, ayan. It seems na i-guide ka sa tamang direction, no? Ayan, oh. So, itong angels mo ay i-guide ka nila sa tamang path or direction itong third week of August. Spear, heartache over what you no longer have. So, pwedeng iba sa inyo dito, may parang ano pa rin kayo, longing, sa mga, pwedeng sa person na wala na dyan sa inyo. Ayan. So, pwede may mga drama, no? Meron ka lang ano, yung mga, siguro pwedeng past sorrows, no? Basta itong mga dinaramdam mo, yung mga bagay na wala na dyan sa feeling mo, pero parang hanggang ngayon nalulungkot ka pa rin kapag naiisip mo. Okay? Pwedeng tao, pwedeng hindi tao. Pwedeng bagay or pwedeng opportunity, ganyan. Bell, announcement, So, makaka-receive ka siguro ng importanteng news. Announcement, ayan, Hindi ko alam kung baka sa work mo yan or kahit saan, basta meron kang parang mag-pay attention ka, makaka-receive ka ng importanteng announcement. Meron ka ring arrow. You are on the right path regarding some aspect of your life. O, diba? Tumutugma itong candle and arrow. Kasi sinasabi dito sa iyong candle na you will be shown the way. Ayan. Kumbaga magliliwanag na lang, basta magliliwanag na lang sa kaisipan mo ano yung tama mong gawin. Basta i-direct ka ng angels mo sa tamang path. Tapos yun din yung sinasabi ni arrow na you are on the right path regarding some aspect of your life. So kahit anong aspeto ito, pwedeng sa career o pwedeng sa romantic relationship, basta kung ano mang aspeto ito, asahan mo na you are divinely guided, no? Makaka-receive ka na lang ng insights or very strong feeling or ideas na mafe-feel mo or basta you just know na alam mo na tama yung direction na tinatahak mo or ginagawa mo.
Ibig sabihin yan yung mga angels mo na ginaguide ka nila. No? As long as palagi naman tayong humingi ng guidance sa ating mga angels. Diba? Above all, syempre kay God tayo hihingi. Hindi naman tayo hihingi kung saan-saan lang na forces na hindi natin alam kung good ba yun o evil, diba? So, meron ding wealth. Okay. So, na-feel ko is may emphasis, no? May emphasis or may focus pagdating dito sa sa wealth o kabuhayan mo. Okay? So, baka merong big issue or ano ba tawag dito, yung subject matter na may matter na dapat ka mag-focus, may important matters to focus on about sa iyong kabuhayan or wealth daw itong 3rd week of August. Meron ka ring happiness. Ay, ganda naman. Maganda yung card. Ganda. No? Merong something about pagiging divinely guided, showing you the way, tapos meron something about wealth. So, sana good news na lang yan. At meron ka pang happiness. O, diba? So, siguro, these two are astral houses pala, guys. So, siguro, sa tingin ko, importante itong dalawang subject matters na ito. Itong 3rd week of August para sa inyo, Aries, no? So, siguro, dapat you have to work or focus on your kabuhayan and also sa inyong well-being, sa inyong happiness. So, ayan. Siguro ito yung mga bagay na i-consider ninyo or you have to work on, you have to focus on itong 3rd week of August, no? So, siguro iisipin mo yung mga bagay na ano ba yung truly magpapasaya sa'yo or makakapag-improve ng kabuhayan mo. So, ayan. Pwedeng ito yung mga bagay na i-work mo itong 3rd week of August. And, meron ka ring dragon card. Beware of self-delusion. So, pwedeng yung iba, alam mo yun, para nagkakaroon kayo ng mga misconceptions o yung mga maling alam mo yun, nalilihis, pwedeng nalilihis yung kaisipan nyo. At saka, parang nagkakaroon kayo ng mga unrealistic yan. Pwedeng mga, mga unrealistic expectation. So, ayan. So, pwedeng yun yung tinutukoy ni Dragon. So, pwedeng etong 3rd week of August is, meron kayong mga ganito na parang, pwedeng mga too good to be true na mga iniisip ninyo, mga ini-imagine ninyo, no, na parang to the point na ikaw mismo parang nade-delude mo yung sarili mo or nako-confuse mo yung sarili mo. Okay? Kumbaga parang nawawala ka na parang pwedeng nawawala na yung mind mo sa reality. No? So, yan. So, parang maano na siya, parang mga unrealistic or fantasy. Okay? So, ito yung mga nakuha ko para dito sa iyong 3rd week of August. Aries, thank you so much for being here. Don't forget to like and share this video. Take care and God bless.